So, sa totoo lang, hindi pwede na ang pumalit sa House Speaker, hindi sila papayag na ang pumalit ay kalaban ng mga Marcos, kalaban ng mga Romualdez. It should be coming from their house. Dapat sa kanila pa rin po. Kasi kapag nanalo po at napalitan ang House Speaker at naging kaalyado po ni Duterte, halimbawa si Isidro Ungab o kaya si Pulong Duterte na lang mismo, tapos ang laban. So, maaano ngayon, magigimbal na ngayon. Kumbaga basta kapag napalitan ng House Speaker at yung pumalit, kaalyado ni BP Sara, promise. Totoo yan. Tapos na ang panahon ni Marcos. Tapos na ang panahon ni Martin Romualdez. Bakit? Dahil sabi ni Sara, hindi ako ang tipo ng taong umuurong sa laban. Hindi ako ang taong o ang tipo ng tao na nababayaran. So, kita naman natin ang pamumuno ng mga Duterte. Magiging landslide victory ba yan sa Davao City kung hindi naging maganda ang pamumuno ng mga Duterte? Never. Common sense yan. Common sense yan. Kahit ako, sa aming lugar, kung maganda yung aming lugar, bakit ko iboboto yung baguhan? Bakit ko iboboto yung hindi ko kilala? Yung iniisip nila tuwing eleksyon ang sinasabi nila, ibang mukha naman, nakakasawa na. Hindi yun eh. It's not the other face ang tinitignan natin, kundi yung mga bagay na nagawa ng tao. No? Hindi po dahilan. Hindi po reason. Ito, palitan na natin itong mayor ng Maynila. Ibang mukha naman. So, kailangan natin si SB. Si SB. Anong apelyido ni SB? Nalimutan ko na. So, nakakasawa na si Isko. Tapos na rin si Hani Lacuna. Hindi na ganun. Bilang isang matalinong botante, huwag tayong tumingin sa mga ganoong reasoning. Napakababaw. Ang tingnan natin at suriing mabuti is yung nagagawa ng tao. Regardless of how long they were in the politics, they were in the municipality, they were in the government. So, sa mga nanonood po ng video na ito, kung sa tingin po ninyo, may katuturan ang aking analysis, huwag po kayong mahihiyang mag-subscribe. Hindi, joke lang po. So, kung sa tingin po ninyo ay tama po ang aking analysis, kailangan din po nating marinig ang inyong boses. Because yung collective voice of Filipino, malakas po yan. Sa susunod po, tatalakayin natin yung mga na-impeach, yung mga in-impeach, yung mga kinasuhan ng impeachment over the past 5, 6, 7, 10 years, 20 years, and so on and so forth. Ano yung mga naging desisyon? So, as a data scientist, we can predict actually what would be the outcome of the impeachment of BP Sara.
Yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na video. Okay? So sa mga bago po sa ating channel, don't forget to like, subscribe, and share this video. No? So sa pagsusubscribe po, sabi ko nga, malaking tulong ang pagsusubscribe dahil mas mapapabilis na maihahatid natin sa buong mundo itong ating mga nakikita sa nangyayari sa ating bansa. So God save the Philippines.